Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbagong anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsay lumitaw ang dalawang lalaki. Sina Moises at Elias na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila. Nang papalis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa sa Moises at isa kay Elias." Ang totoo, hindi nila nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapapak ng sabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. dinala ni Jesus ang 3 sa kanyang closest disciples, si Peter, James, and John sa isang bundok at doon ay ipinakita ang kanyang pagbabagong anyo. Patungo noon sa Jerusalem, itong si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, nang minarapat ni Jesus na sabihin na sa kanila ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Doon ay siya'y huhulihin, pahihirapan at mamamatay sa kamay ng kanyang mga kaaway, subalit sa 3 araw, siya muling mabubuhay. Subalit ang nag-sync lamang sa mga alagad ay yung siya'y mamamatay. No? At nasyak ang mga alagad. Hindi nila matanggap. Paano mangyayari yun? Sapagkat nakita nila may kakaibang kapangyarihan si Jesus. Nagagawa niyang magpakain ng libu-libong tao mula lamang sa kakaunting pirasong tinapay. Lahat ng klase ng may sakit, napapagaling niya. Kahit nga nauutusan niya maging ang hangin at ang alon sa dagat. Paano mangyayari yun? Hindi nila ito maunawaan. At gayon na lamang ang kanilang kalungkutan at halos bumagsak ang langit sa kanila. Kaya minarapat ng Panginoong Jesus na dalhin ang kanyang 3 closest disciple sa isang bundok upang doon ay ipasilip na sa kabila ng hirap at kamatayan ay naghihintay na kalulahatian. At doon ay nakita nga ng mga alagad, si Moises at si Elias, na siyang kumakatawan sa lumang tipan na sinasabing ito si Jesus ang kaganapan ng lumang tipan. So mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay pagbabagong buhay. Ayokong gamitin yung pagbabagong anyo kasi baka magpa-cosmetic surgery lang kayo no? Sa panahon ngayon ng cosmetic surgery, kahit nagaano ka pa kapangit, pwede kang gumanda. Di ba? Wala na imposible ngayon sa cosmetic surgery. Pero hindi pagbabagong anyo ang gagamitin natin. Pagbabagong buhay. Pagbabagong pagkatao. Paano nga ba magbagong buhay? Paano nga ba magbago ng pagkatao? Mga kapatid, ang panahong Kwaresma ay panahong binibigay sa atin ng simbahan tungo sa pagbabagong buhay. And the church is giving suggestions, 3 suggestions. So, how? Prayer, fasting, and almsgiving. Mari magtanong kayo, paano babaguhin nito ang aming buhay? So, isa-isayin natin. Prayer. Paano ba kayo magdasal? Madalas kasi ang dasal natin puro petition prayer, di ba? Wala namang masama doon. Kaya lamang kung buong buhay ninyo, ang inyong panalangin ay puro na lamang petition prayer, paghingi, ay baka ang prayer ninyo ay self-serving.
Ang prayer kasi, ang tunay na prayer should be to glorify God, to seek the will of God. Kaya dapat ang prayer natin, ang tinatanong natin, how can we give glory to God? Kaya tanungin natin, Lord, how can I serve you? How can I make you happy? No? Paano ko ba, ano ba ang dapat kong baguhin sa sarili ko? Pag ganun ang tanong natin, babaguhin talaga ng dasal mo ang pagkatao mo. At ito pa, let us learn from the saints. Paano ba magdasal ang mga santo? Alam niyo kung paano? They bring the Holy Word to their prayer. Lectio Divina. Binabasa muna nila ang banal na kasulatan. Saka sila nagdarasal at pinagninilayan nila sa kanilang pagdarasal ang salita ng Diyos. Halimbawa, ang binasa mo ay, bago ka maghandog, naalala mong may kapatid kang galit sa'yo, iwan mo muna ang handog mo at puntahan mo ang kapatid mo at makipag-usap ka. O before you pray, pag nilayan mo yan, pag hindi ka naman binago ng salita ng Diyos. The very reason why we are not changing, even though we have been praying all our life, marami sa atin tumanda na ng kadadasal, pero ang sama-sama pa rin na ugali. Why? Kasi ang dasal natin, puro paghingi. Puro paghingi. Sabi ko nga, self-serving. So baguhin natin ang ating pagdarasal. Baguhin natin. Magbasa tayo ng banal na kasulatan before we pray. At doon tayo magsimula. Kasi in the Holy Scripture, the Lord will tell you how we can please Him, how we can glorify Him. And our prayer becomes centered on God. Number 2, fasting. Paano babaguhin ng fasting ang ating pagkatao? Gugutoming ka lang yan. Di ba? That's the very reason why hindi naman tayo nagfa-fasting. Nung nakaraang Ash Wednesday, ang daming kumakain dyan. Mga chicken, burger. Kahit nga Friday, punta ka dyan. Punong-puno yung mga kainan dyan sa malapit. Kumakain ng mga karne. Di ba? Hindi naman natin sinoseryoso yan Pero paano ba tayo binabago? Fasting. Alam niyo mga kapatid, kung naintindihan lang natin, fasting is training your will to say no against the cravings of your body. Hindi ba ang kasalanan ay always appeal to the body, appeals to the sensual, to the senses? Hindi ba ang kasalanan ay gusto ng antukso ni Satanas ay yung mga bagay na madali, maginhawa, masarap? Di ba yun? Ganun yun. It is always appeal to the cravings of the body. Tayo, anong turo ng mundo sa atin? Anything, if it feels good, just do it. No overthinking. If it feels good, do it. Tandaan natin, our body is prone to sin. Our body is prone to sin. Kapag palaging susundin natin ang gusto ng ating katawan, it will always lead us to sin. Kaya nga napaka-appeal ng sex. Masarap, maginhawa, madali. Kaya nga very appealing So how can we fight temptation? It is by saying no. But saying no is easy but hard. No? We need to train our will to say no. Diba? We need to train our will to say no. And how do we train our will to say no? Fasting. The more you deny the cravings of your body, the more you will strengthen your spirit, the more you will strengthen your will to say no over the cravings of your body. Ganon. It is how fasting works. Basahin nyo ang kwento ng mga santo. Lahat yan nagfa-fasting. Walang santong hindi nagfa-fasting. Lahat yan. Kasi to be holy, you need to die. You need to deny your body. You need to deny yourself. The more you deny your body, the more you become spiritual, the more you become holy, the more you become centered on God. Fasting. And I'm sure many of you will say, Father, 60 na po kami, exempted na po kami. Okay, fine.
Pero you can still deny your body of something else, something you like, no? For example, I'm sure mahilig kayong makipagkwentuhan, o mahilig kayong makipagtsikahan, o mahilig kayong makipagtsismisan. Huwag ka kaya magsalita ng whole day. O, di ba? Ang hirap nun. Huwag ka kaya magsalita ng whole day. That can be your fasting. It's denying yourself from something that you like so much. O yung mga kabataan, paano kaya ang pwede lang i-fasting? Huwag kaya sila mag-cellphone. O patayin mo kaya yung wifi sa bahay. Naku, laking torture niyan sa mga kabataan. Ano? Walang cellphone whole day. Walang wifi, oh my God. Di ba? Laking torture niyan sa kanila. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi nagiging effective ang fasting sa atin? Why? Because we are thinking that the church is just imposing that to us to make our life difficult. Kung naintindihan lamang natin the power of fasting, then we will embrace it and impose it upon ourselves. And that is how fasting will work. You need to impose it to yourself and do it prayerfully. Before you do it, you offer it to God. Okay? Fasting. Deny your body. Next, almsgiving. Alam niyo yung almsgiving goes with the fasting. Okay? Baka sabihin niyo, Father, wala naman akong extra income paano naman ako mag-almsgiving? Yun nga ang income ko, kulang pa sa akin. O kaya nga, may kasama yan yung fasting. For example, halimbawa, Friday, nag-decide ka na mag-fasting ka. Halimbawa yung lunch mo, sabihin na natin na 200. So instead of buying my food, I will just give my 200 to charity. To people who have no more meal to eat. So yung fasting mo, naging almsgiving. So paano ko pababaguhin ng almsgiving? Alam nyo, almsgiving will teach you to think of other people. Kasi, alam nyo mga kapatid, tayo bilang mga tao, masyado na tayong selfish. Lagi na lang sarili ang iniisip. Hindi ba yan ang problema? Bakit ang ating bansa ay napaka-corrupt? Kasi yung mga taong dapat naglilingkod, inuuna yung sarili. Hindi na nga sa kanila, kinukuha pa. Di ba? Dapat sana yung sa paglilingkod ng bayan, kinukuha pa. Hindi na nga sa kanila, kinukuha pa. Puro sarili ang iniisip. Almsgiving will teach us to forget, deny ourselves, and think of people who are lacking. Think of people who are in need. What almsgiving will teach us to think of people who are dying in hunger, to think of other people. Alam niyo mga kapatid, may tuturo ako sa inyo ha. I remember when I joined the Charismatic Renewal way back before I entered the seminary, tinuruan kami ng Charismatic na mag-ikapo. Alam niyo ikapo? Sabi sa amin, pagdating ng sweldo mo, kaltasin mo na kagad yung 10%. Itago mo na, ilagay mo na sa isang, tawagin mong love box. At doon mo kukuhanin lahat ng pan-charity works mo, no? At nung una, napakahirap. Sabi ko, kulang na nga yung sweldo ko, babawasan pa ng 10%. Pero unti-unti, alam nyo, napansin ko, binago nito ang aking value system. Naintindihan ko nung what are my needs and what are my plain wants. Kailangan ko pa talaga yan o gusto ko lang? Unti-unti ang binibili ko na yung kailangan ko talaga. Hindi na yung mga gusto ko lang. Kasi suriin yung mga binibili nyo. Di ba? Yung bili kayo ng bili ng damit, sapatos, bag, tapos nakalagay lang sa cabinet, di naman nagagamit. Di ba? Unti-unti, tinuruan itong mabago ang aking value system. Hanggang sa nakikita ko, may sumusobra pa sa sweldo ko. Tinuruan ako nito na maging simple.
maging simple. So, almsgiving will teach you so many things, so many values in life. Kaya nga mga kapatid, no, samantalahin natin itong panahong ito na tinuturuan tayo ng simbahan. At isa pa, sa pinakamagpapabago ng ating buhay ay ang sakramento ng kumpisal. Unfortunately, marami sa atin, we do not go to confession. No? Aminin nyo, marami sa inyo hindi nagkukumpisal. Marami. No? Marami talaga. Alam niyo mga kapatid, ito pa naman yung sakramentong ginawa ng Panginoon para tayo magbagong buhay. Ito talaga. Ito talaga. Ang kumpisal ay parang isang libingan. Yung confession room for me is like isang libingan yan eh. Ang dinadala dyan mga patay. Pero paglabas, bagong buhay na. No? Paglabas mo, may bagong buhay ka na. Pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan mo. Binibigyan ka niya ng bagong buhay, bagong simula, bagong pagkatao. Kaya lang, binabaliwala natin. Sayang talaga. Di ba? Gusto mo tuloy kumanta ng sayang na, sayang na. Di ba? Sayang. Kaya mga kapatid, hindi natin masisisi ang Diyos eh. Binibigyan na tayo ng lahat ng pagkakataong magbagong buhay. Gusto kasi ni Lord makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya nga tandaan natin, April 1. Sabihin nyo nga, April 1. We have a date with the Lord. Kumpisalang bayan dito. At kung di kayo makakarating sa Kumpisalang bayan sa April 1, meron naman tayong daily confession. Wednesday, Thursday, Friday. Sa umaga, after 6 a.m. Mass. Sa hapon, 5 p.m. before 6 p.m. Mass. Amen! So tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang